Matagal ko tong inaral, ilang taon din akong nakinig. Gusto kong maging kaani sa Iglesia ni Cristo. I ended up with only one religion on my list, and that is Iglesia ni Cristo. Pagtawag, A Convert Story. Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa ating programa, Ang Pagtawag, A Convert Story. Ako po ang inyong lingkod, kapatid na Maro Oriondo, at samahan po kami sa may kalahating oras na pakikinig sa mga natatanging istorya ng ating mga kapatid na tinawag ng ating Panginoong Diyos para maglingkod sa Kanya sa loob ng Iglesia ni Cristo. At para po kilalanin ang makakasama natin ngayong araw, pakinggan at panoorin po natin ito. Laking simbahan si kapatid na Jupiter Banse o mas kilala sa pangalang Hope bago nakilala ang Iglesia ni Cristo. Siya ay mula sa Sibuyan Island, Romblon na nakipagsapalaran sa Maynila para magkaroon ng mabuting kapalaran. Pero higit sa kapalarang inaasam niya ang nakamit niya. Iyon ay ang pagiging kaanib sa Iglesia ni Cristo. Bakit napakadakilang kapalaran para kay kapatid na Hope ang kanyang pagka-Iglesia ni Cristo? Ating lalong kilalanin ang ating kapatid at alamin ang kanyang istorya ng pagtawag. Here in the Church of Christ, come with me. Ang makakasama po natin ay si kapatid na Jupiter Banse mula po sa lokal ng Bagong Silang 9, Distrito Eclesiastico ng Caloocan North. Ang ating kapatid po ay isa sa mga pangulong diakono sa kanilang lokal. At katulad po ng naging pagpapakilala sa kanya, ay lumaki bilang isa sa mga nag-aasiste, kasama o katuwang ng pari kung saan siya lumaki mula sa kanilang probinsya. Magandang araw po, kapatid na Jupiter, o mas kilala bilang kapatid na Hope. Magandang araw din po at sa lahat ng ating mga nakikinig at nanonood. Kapatid na Hope, samantalayin na po natin ang pagkakataon, batiin po ninyo, mga mahal ninyo sa buhay, at baka meron pa po kayong gustong batiin. Sige po. Binabati ko po ang aking may bahay na si Elsa Banse, yung nag-iisa sa buhay ko na pinakamamahal. No po? At ang aking mga anak, si Vanessa Banse Ladrello, at ang aking manugang na si Eduelberto Ladrello, pangulong mga awit yan sa lokal nila. At ang aking anak na si Jimson, na sana mag-asawa ka na anak. Ayan. At pagkatapos ay yung aking anak na si Banjeline Banse Pimentel, at ang aking manugang na si Randy Pimentel na sa kasalukuyan ay katuwang din sa lokal po namin. At ang pinakabunso po namin ay si Nicalyn Daso, na po, na kung saan ay sila ang nagiging kaaliwan ko para mabuhay pa ako ng matagal. Binabati ko rin po ang aming destinado na si kapatid na Manny Villanueva, at ang aming mahal na tagapangasiwa ng distrito, si kapatid na Ariel Barsaga, at lalong-lalo na po ang nagturo sa akin ng mga pangunahing aral sa loob ng Iglesia ni Cristo, na kasalukuyan ay nasa Canada, ang kapatid na Sani Salanga. Maraming pong salamat at ginamit kayong kasangkapan ng Diyos para makarating ako sa ganitong pagkaunawa. Maraming salamat po, kapatid na Hope. At pagbati na rin po sa lahat ng mga kapatid dyan po sa lokal ng Bagong Silang 9, Distrito Eclesiastico po ng Caloocan North. At maging sa lahat po ng mga may tungkulin. Kapatid na Jupiter, kayo ay kilala bilang kapatid na Hope, kung hindi po kami nagkakamali. Opo. Bakit po Hope ang tawag po sa inyo? Malimit pong itanong po sa akin yan. At ang aking sagot ay, ang aking magulang ayon sa kanila ay ipinanganak ako ng 1963. Buwan ng Mayo ay nagkaroon ng bagyo na malakas na Hope. Ang totoo, ang pinangalan po sa akin ay Joe Hopter. Lamang nung na nag-aaral ako ay napansin nila masyadong mahaba. Kaya kinuha na lang nila yung salitang Hope at ipinalayo na lang po nila sa akin. Nabanggit din po sa pagpapakilala sa inyo na kayo ay lumaki, nakasakasama,
nakakatuwang, nag-aasiste sa pari po sa probinsya kung saan kayo nanggaling. Apo, ako po ipinanganak sa probinsya ng Romblon, sa isla ng Sibuyan Island, na kung saan ay isa sa mga isla na masasabi po namin na napakahirap ng islang yon, ng kalagayan ng islang yon. At sa aking paglaki, ay naging malapit din ako sa simbahan. Sapagkat ito po ang nagiging pahingahan ko kapag sa sandali na ako ay nasa malungkot na kalagayan. At dahil naging kasakasama po kayo ng pare, ano naman ang malimit ninyong gawin? Lalo na po may kinalaman sa paglilingkod, may kinalaman po sa pagiging Katoliko. Ako po ay namulat doon sa mga aktibidad ng paglilingkod sa Katoliko, katulad ng prayer meeting, sa mga procession. At ako po ay naging tambayan ko na rin nung habang palaki ng palaki ako, ang bahay ng pare, na kung saan ay kung minsan nautos-utosan ako ng mga bagay na kailangan ng aming pare at time. Tinuturuan kami na magbasa ng mga talata ng Biblia pagkatapos yung aming teacher noon. Ang siya namang nagpapaliwanag pagkatapos naming basahin ang nasabing talata. So binibigyan ngayon ng pagpapaliwanag ng teacher namin kung ano ang lalim ng aming binasa. At pagdating ng linggo, nagsisimba kami. So ano pa halos lumaki din ako sa simbahan, doon sa aming baryo. Nung panahon po na yan, meron na po ba kayong ideya ukol sa Iglesia ni Cristo? Kung meron man, ano po ang impresyon ninyo? Tuloy sa probinsya ay hindi ako nakarinig pa ng aral ng Iglesia ni Cristo. Sapagkat ang focus ko that time at ang paniniwala ko na po ang tunay na reliyon at ang tunay na ikaliligtas ng lahat ng naglilingkod sa Diyos ay ang relihiyong Katoliko. Kaya doon ako nakapokus. Kaya hindi po ako nag-i-entertain that time. Bagaman hindi ko naririnig ang Iglesia ni Cristo doon sa probinsya namin that time. Paano po na mula sa pagiging Katoliko, kayo lumaki pa na halos laging nasa simbahan at kasama pa po ng pare, natawag po kayo sa loob ng Iglesia ni Cristo? Sa aming probinsya, habang lumalaki na po ako, nagkakaroon ako ng pag-iisip ng aking magiging kalagayan sa hinaharap. Como po yung nag-alaga sa akin na nakagisnan kong magulang ay tumatanda na rin. Naisip ko ang aking magiging kinabukasan. Kaya naisipan ko po kung wala naman silang kapasidad na paaralin pa ako sa mataas na paaralan, ay naisip ko na mag-aral na lang ako ng pananahi na para na sa ganun makatulong din po ako sa kanila para pag kumita na ako ay mapakinabangan naman nila ako. Kaya pagkatapos ko nag-aral ng pananahi doon sa Rojas City, ay bumalik na po ako sa Romblon at ang isa sa mga intention ko, pupunta ako ng Maynila. Una, nananabik din ako na makita ang aking mga magulang sapagkat ang magulang ko noon ay iniwan ako sa Sibuyan na isla ng Romblon. Ay 8 buwan pa lang ako. Bahagi ng kanilang pagsasama, hindi maiwasan na hindi nagkaroon ng problema. Hindi nila natutunan na ayusin, kundi ang naging solusyon ng kanilang pag-aaway the time ay maghiwalay sila. Kaya kami ang naiwan sa probinsya. Yung nanay ko pumunta ng Rojas City, ang tatay ko naman ay pumunta ng Maynila sa Cavite. Kaya nung lumalaki na ako, nanabik ako na makita ko ang mga magulang. Pagdating ko sa Maynila, kung nga malapit ako sa simbahan, unang-una kong inisip ay pumunta ng simbahan at mula doon ay doon ako nagpasundo sa aking mga pinsan na kasalukuyan nag-aaral dito sa Maynila. So doon ako muna na malagi sa kanila
naghanap ako ng trabaho na magamit ko yung aking pinag-aralan doon sa Rojas City sa Pananahe. Pero sa malaking kabiguan ay hindi pala ako mananahe. Hindi ako sastre, kundi tas-tastre pala ako. Tas-tas rin dahil Oo. sa Dahil halip na makapanahi kayo ng maayos, Oh, natatas-tas pa. Oo po. At ano yun, pinagagalitan ako nung aking amo. At pinauulit yung aking tinatahi. Kaya wala akong magawa kundi pumasok na lang, magpasweldo na lang ng boy na para magiging utusan doon sa tahiang yon. Kaya ako ay taga-walis, taga-utusan nila ng bumili ng sinulid. So hindi na ho kayo nakapanahi ng mga pagkakataon na yun. Hindi, pag nag-arrest sila, hinahawakan ko yung kanilang makina at nagpa-practice ako. Hanggang sa unti-unti, nakita ng isang cutter na determinado ako matuto. Kaya, tinuruan niya po ako ng pananahi. Nung panahon na yun ay marami akong mga tahian na pinasukan. Nakakalungkot na pagkatapos na malaman nila na hindi ako marunong manahe, pinaaalis nila ako, hindi na ako tinatanggap. Hanggang sa sinamahan ako ng aking pinsan na estudyante. Nag-ikot-ikot kami dyan sa Maynila, no, dito sa may bantang Quiapo, sa may San Miguel. Nakakita kami ng wanted tilo. Doon ako namasukan. At yung napasukan ko ay isang Iglesia ni Cristo. Na kung saan ay naging boy ako niya. Pagkatapos naging boy, hinikayat niya ako na makinig doon sa pag-aaral ng mga salita ng Diyos. Na yun nga, ang Iglesia ni Cristo. Mula doon, no, labing dalawa kami ang nakinig dahil mayroon silang maliit na paupahan. Lahat ng mga tenant nila doon ay hinikayat din nila na makinig. Kaya sama-sama kaming nakinig sa Iglesia ni Cristo na sa pagtuturo. Pagkatapos noon, pagbibigay daan ko pa lang nung time na yon na hindi ko masyadong naintindihan pa ang aral ng Iglesia ni Cristo. Kaya masukal nga sa kalooban ko, lalo na yung pagtuturo na sa tingin namin ay inaatake yung relihiyon namin na nakagisnan, itong Iglesia Apostolika Romana. Kaya ganun na lang yung aming kumisan, hindi kami nakikinig ng mabuti. Kasi naunahan ako ng aking medyo pagdaramdam. Opo. Doon sa bahagi ng inaatake, ang pantanaw namin, inaatake yung aming relihiyon na nakagisnan. Ngayon, doon sa gitna, madalas na doon sa pagtuturo kasi ng ministro na nagtuturo sa amin, ay binabanggit niya na kapag may mabasa daw na talata ng ating Panginoong Kristo ay umaamin na siya ang tunay na Diyos, ay aalis siya sa pagkakaanib nila o kaya aalis siya sa kanyang pagkaministro. Na-challenge po ako doon. Opo. Na-challenge ako doon sa sinasabi niya. Kaya doon sa gitna ng aming pakikinig ng mga itinuturo sa loob ng Iglesia ni Cristo, dumating naman ang isang pagkakataon na hindi ko inaasahan na telegrama mula sa probinsya na pinanggalingan ko. At ang nakalagay doon sa telegrama ay pinauuwi ako sapagkat yung nag-alaga sa akin o ang nakagisnan kong magulang na nanay ay namatay. Apo. So obligado akong umuwi. Ngayon, nung nandoon na ako, dala-dala, taglay sa isipan ko, yung hamon ng isang ministro. Isa yan sa hindi ko kinalimutan. Na dahil sa paniniwala ko, alam ng pare namin ang tungkol sa kalagayang yan. Sapagkat naniniwala ako that time na mas mahusay, marunong ang pare dahil nag-aral ng maraming taon. Nung pauwi na po kami, nagkaroon ako ng pagkakataon. Nang tanungin ko po ang pare na si Ginoong Role tungkol doon sa paniniwala ng Iglesia ni Cristo na ang ating Panginoong Kristo ay tao. Inaasahan ko doon sa aking pagtanong sa kanya ay magbibigay siya ng talata ng Biblia na mababasa nga ang tungkol sa ating Panginoong Kristo ay bigo na sinabi niya sa akin na talinhaga nga yan.
wala siyang ibinigay na talata sa akin. Kundi ang naging payo niya sa akin ay wag na akong makikinig doon sa aral ng Iglesia ni Cristo. Kaya bumalik ako na habang nasa barko ako, naliligalig ako kung paano ko makaganti. Dahil ang layunin ko noon ay mapahiya din siya. Yung ministro. Na ipahiya ko siya na hindi totoo yung sinasabi niya na walang mababasa sa talata na ang ating Panginoong Kristo ay Diyos. Pagdating ko doon ay nakinig kami. Naglakas loob ako na magtanong, kapatid na ministro, bakit ninyo inaatake yung aming reliyon? Samantalang ang pari namin kapag nagtuturo o nagmimisa, hindi naman binabanggit ang reliyon ninyo, hindi naman kayo inaatake. Pero ang naging tugon ng ministro na ang kapatid na Sani Salanga, sinabi niya, ang doktor nag-aral ng maraming taon. Isa sa mga pinag-aralan nila, yung pag-uupira ng pasyente ng tao. Alam ba ng doktor na kapag nag-uupira siya, maaring masaktan yung kanyang pasyente? Yan ang pagkasabi niya sa siyempre alam. Pero bakit tinutuloy niya sa kabila na naramdaman kung minsan ng kanyang inuupirahan ang sakit? Ano layunin? Buhayin o patayin? Yan naman kaya. So, isa sa kanya, siyempre buhayin. Na ang pagkasabi niya, wala kaming layunin na manakit ng damdamin ng kahit sino. Nauunawaan namin kung bakit mayroon tayong ganong damdamin. Kami man ay ganon din ang aming naramdaman nung una. Kaya lang, hindi maiwasan na banggitin ang ibang relihiyon sapagkat gusto nating patunayan na yung may mali at yung tama. Mula doon ay siniyasat ko ng mabuti kung may katotohanan yung sinasabi o tinuturo. Kaya sa panahon ng pagsamba, nakikinig ako ng mabuti at may mga leksyon na pinapalabas ang pamamahala na hindi naman ang pinag-uusapan ay tungkol sa kalagayan ng ating Panginoong Kristo at ng ating Panginoon Diyos. Subalit, nasasagasaan ko minsan sa leksyon na doon magkakaroon ka ng kaisipan talaga na hindi sila iisa, kundi magkaiba ang kanilang kalagayan. Hindi po sila iisa sa kalagayan, bagamat iisa po sila sa pagmamalasakit. Opo. Iisa po sila sa pagmamahal sa iglesia, Yan. sa kawan o sa bayan ng ating Panginoong Diyos. Pero kung pag-uusapan po yung kalagayan, yung pagiging Diyos, hindi po sila iisa. Opo. Malinaw na malinaw po yon. At unti-unti na nauunawaan ko na ang tungkol sa kaibahan nila. Dahil ang ating Panginoong Kristo ay bahagi ng paglalang. Kapag nilalang ka, may lumalang sa iyo. So naging malinaw na sa akin ang lahat ng iyan. Kaya doon na ako sumampalataya at niyakap ko na ang pananampalataya sa loob ng Iglesia ni Cristo. Yung mga itinuturo po sa inyo, yung mga nabanggit ninyo na halimbawa ang ating Panginoong Jesucristo ay nilalang ng ating Panginoong Diyos. Kaya malinaw na hindi siya Diyos, kundi siya po ay tao sa likas na kalagayan. Ano po ang pinagbatayan ng mga aral na yan na napakinggan ninyo sa loob ng Iglesia ni Cristo? Ang totoo ay isa yan sa hinangaan ko. Lahat po ay nakabase sa Biblia. Wala siyang ginawang haka-haka o sariling kwento, kundi ibinabasa o binasa niya lahat sa Biblia. Ang totoo, ipinakikita pa nga sa amin. At kayo mismo, inaral din po ninyo, binasa rin po ninyo ang Biblia. Nabanggit po ninyo kanina sa pag-uusap namin kung hindi kami nagkakamali, talagang pinag-aralan po ninyo. Kapatid na Hope, kailan po ninyo nasabi noong mga panahon na yun na totoo ang aral na itinuturo sa loob ng Iglesia ni Cristo, mag-i-Iglesia ni Cristo na ako? Maraming mga pangyayari sa buhay ko na nung sa panahon na ako ay pumapasok na sa Iglesia ni Cristo, napatunayan ko na ang panalangin sa loob ng banal na iglesia ay sinasagot ng Diyos, tinutugon niya. Isa yan sa mga matibay na patutuo ko na maging sa aking pagdadala ng aking pamilya, napatunayan ko
na sa loob ng Iglesia ni Cristo, may Diyos na gumagabay at pumapatnubay. Na dito, lubos kong sinampalatayanan sa maraming karanasan, maraming pangyayari sa buhay ko. Na lalo na sa panahon ng pagtawag mo sa Kanya, ay tinutugon ng Diyos yung mga panalangin ng mga anak niya. Kailan at makikita niya na yung iyong ginagawang paglilingkod ay mula sa puso mo. Kailan po kayo na bautismuhan? Nabautismohan po ako 1979. At nung araw po ng bautismo ninyo, lalo nung tumanggap na po kayo ng banal na bautismo, ano po ang sinabi ninyo sa ating Panginoong Diyos sa inyong panalangin? Ay, napakasarap ng pakiramdam. No, nang ako ay nabautismuhan, pagkatapos ng bautismo ay masarap ang pakiramdam at ipinangako ko sa Kanya na dito na ako tunay na maglilingkod sa Kanya. Dito ko na ibubuhos yung aking at dito ko huhubugin ang pamilya ko sa loob ng Iglesia ni Cristo para magpakatapat sa paglilingkod sa Diyos. Maraming salamat po, kapatid na Hope. May mga pag-uusapan pa po tayo, pero bitinin lang natin ng konti ang ating mga tagapakinig. Huwag po muna kayong aalis, magbabalik po ang pagtawag pagkalipas lang po ng ilang paalala. Nagbabalik po ang pagtawag, A Convert Story, at ang kasama po natin ngayon ay si kapatid na Jupiter Banse mula po sa lokal ng Bagong Silang 9, Distrito Eclesiastico ng Caloocan North. Ang kapatid na Jupiter po, o mas kilala bilang kapatid na Hope, ay lumaki po sa simbahan na kasakasama ng paring Katoliko, nag-aasiste, pangunahing nauutusan, at gayon din ay masigla sa paglilingkod sa kinagis ng relihiyon. Nagsasagawa po ng mga prayer meeting, nagdadasal, nagnonobena, at aktibo sa iba't ibang mga aktibidad sa Iglesia Katolika nung siya ay Katoliko pa. Subalit ng dahil po sa pagsusumikap din na magkaroon ng mabuti at magandang kapalaran, pagluwas niya po sa Maynila nang makapagtrabaho sa panahian ng isa sa mga kapatid o kaanib sa Iglesia ni Cristo, ay nagkaroon po siya ng pagkakataon na mapakinggan ang mga aral ng ating Panginoong Diyos na itinuturo sa loob ng Iglesia ni Cristo. Hindi po matanggap ng kapatid na Hope ay ang aral na ang Panginoong Jesucristo ay hindi Diyos sa likas na kalagayan, kundi tao. Sa pagsusumikap na masansala ng kapatid na Hope ang aral na itinuro sa kanya ng isa sa mga ministro ng Iglesia ni Cristo, ay nagtanong siyang muli sa pari ng talata ng Biblia na makapagsasabing mismong ang Panginoong Jesucristo ang nagsasabi na siya ay Diyos. Wala pong nabigay na anumang talata ang paring Katoliko, kundi sinabi kay kapatid na Hope na yun ay talinghaga at wag na siyang makinig sa loob ng Iglesia ni Cristo. At dahil sa pagpapatuloy ng pagsusuri, pakikinig sa mga aral ng Panginoong Diyos na itinuturo sa loob ng Iglesia ni Cristo, at maging ng pagtatanong sa ministro kung bakit sinisikap ng mga Iglesia ni Cristo na ipakita ang tunay na aral sa loob ng Iglesia ni Cristo, ay unti-unti naliwanagan si kapatid na Hope hanggang sa dumating ang sandali na nagpasya na siyang umani sa loob ng Iglesia ni Cristo. Kapatid na Hope, papaano po nabago ng mga aral ng Panginoong Diyos na itinuro sa inyo sa loob ng Iglesia ni Cristo ang buhay ninyo? Lubos kong sinampalatayanan na ang Iglesia ni Cristo ay pinapatnubayan ng ating Panginoong Diyos. Kaya, lubos akong nagtalaga sa aking pagkakaanib sa loob ng Iglesia ni Cristo. At ang totoo, hindi lang ako nakontento na naging kaanib, kundi ninasa ko rin na makatulong sa pamamahala. Tumanggap ako ng tungkulin at lalong lumalim ang aking pagkaunawa at ang aking pananampalataya sa loob ng Iglesia ni Cristo.
at naging buhay na ng pamilya ko, naging ugali na ng pamilya ko na lagi na ay nananalangin kami sa Diyos. At mula doon sa pananalangin po namin, ay naramdaman ko ang kasagutan ng ating Panginoon Diyos. Kapatid na Hope, nabanggit po sa pagpapakilala sa inyo, kahit nang ibinabahagi ninyo ang istorya ng inyong buhay na halos sa simbahan na kayo lumaki, lagi kayong nasa simbahan at nagdarasal din naman po kayo noon. Ano pong pagkakaiba? Ay malaki po ang pagkakaiba. Noong una ay hindi ko nararamdaman ang katulad ng nararamdaman ko ngayon na nasa loob na ako ng Iglesia ni Cristo. Noong una ay parang ritual lang, parang wala lang. Pero ngayon, iba po ang naramdaman ko na nandito na ako sa loob ng Iglesia ni Cristo. Ang totoo ay hindi maiwasan sa bahagi natin ang hindi makaranas ng iba't ibang uri ng mga bighati, problema. Pero kapag nananalangin na kami sa Diyos, kasama ang aking buong pamilya, ay kaagad ay nagsusolusyon. Nagiging magaang ang aming pamumuhay. Naging payapa ang aming pamumuhay. At ang totoo ay sa buhay namin ito, wala na akong mahihiling. Ang tanging mahihiling ko na lang na sana ay hindi kami hihiwalayan ng ating Panginoon Diyos. At bahagi niyan ay nangangako ko sa Kanya na habang may buhay at lakas na pinagkakaloob siya sa akin sa loob ng Iglesia ni Cristo ay patuloy ko siyang paglilingkuran. May mga kababayan po tayo. Siguro pangarap din nila na dumating yung sandali ng buhay nila na masabi nilang wala na rin silang mahihiling kundi yung binabanggit po ninyo na makasama ang Panginoong Diyos, yung patnubay niya mamalagi sa buong sambahayan. Hinahanap din po nila yung direksyon, yung gabay na tinamo po ninyo buhat ng kayo ay tawagin ng Panginoong Diyos sa loob ng Iglesia ni Cristo. Ano po ang gusto ninyong sabihin? Ano po ang inyong paanyaya sa mga kababayan po natin? Sasamantalahin ko na po ang ganitong pagkakataon na naririto po ako para anyayahan kayo na makinig sa loob ng Iglesia ni Cristo. Sapagkat mula doon sa pakikinig ay mauunawaan ninyo kung anong mayroong aral sa loob ng Iglesia ni Cristo. Bigyan ninyo ng pagkakataon, lalo na dyan sa mga kababayan ko sa isla ng Sibuyan. Sana, kapag mayroong nag-aanyaya ng mga kapatid namin sa inyo para makinig, pagbigyan ninyo. Nang sa ganon ay marating din ninyo ang pagkaunawa po namin sa loob ng Iglesia ni Cristo. Kami man dati, ako dati ay katulad nyo rin. Nagsasalita ng hindi maganda sa loob sa iglesia sapagkat hindi ko pa nauunawaan. Pero ngayon, sinasabi ko po sa inyo na hindi naman ko mo ay makinig kayo ay iglesia na kayo ni Cristo. Ang iglesia ni Cristo ay hindi namimilit na mag-iglesia. Pero kung bibigyan niyo ng pagkakataon na pakinggan ang mga aral sa loob ng Iglesia ni Cristo, mauunawaan nyo rin ng katulad ng pagkaunawa namin. Na masasabi ninyo sa sarili ninyo, napakapalad ko. Napakapalad namin sapagkat, nabigyan kami ng pagkakataon na makapakinig sa loob ng Iglesia ni Cristo. Maraming salamat po, kapatid na Hope. Ang napakinggan po nating istorya ay ang istorya ng kapatid na Jupiter o mas kilala bilang kapatid na Hope Banse mula po sa lokal na Bagong Silang 9, Distrito Eclesiastico ng Caloocan North. Ang kapatid na Hope po, buhat ng tawagin ng ating Panginoong Diyos sa loob ng Iglesia ni Cristo ay naramdaman niya at nakita niya ang pagpatnubay, pagsama ng Panginoong Diyos sa kanyang buhay, maging sa pagdadala niya ng kanyang pamilya. Hindi pinabayaan ng ating Panginoong Diyos sapagkat namalagi po sa kanilang pamilya, namalagi po
sa kanilang tahanan ang laging pagtawag, ang laging pagdulog, ang laging paghingi ng gabay sa ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng pananalangin. At hindi po kailanman sila nabigo sapagkat sinasagot ng Panginoong Diyos ang kanilang mga panalangin na umabot sa puntong nasasabi ng ating kapatid na wala na silang mahihiling pa, kundi mamalaging nararanasan ang pagtulong, ang pagsama ng ating Panginoong Diyos sa kanilang buhay. Sana po ang istorya ng ating kapatid ay nakapagbigay ng panibagong inspirasyon sa bawat isa sa atin. At bago po tayo pansamantalang maghiwa-hiwalay, binabati at pinasasalamatan lang po natin ang mga nakasama po natin sa pagbuo ng programang ito, ang pagtawag A Convert Story sa INC Radio at sa INC TV. Gayon din po, pinasasalamatan po natin ang ating pangalawang tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Angelo Eranio V. Manalo, at ang ating pinakamamahal na kapatid, ang ating tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo V. Manalo. Maraming salamat po. May mga ganitong programa kung saan ay naibabahagi natin ang mga natatanging karanasan ng ating mga kapatid na tinawag ng ating Panginoong Diyos sa loob ng Iglesia ni Cristo para maglingkod sa Kanya. Muli po, lagi po ninyong subaybayan at samahan ang programang Ang Pagtawag, A Convert Story tuwing Sabado po sa INC Radio at sa INC TV. Maraming salamat po.